Sister Rose Garcia. Sister Rose, kumain. Naka-live ka din, naka-live. Good morning po, church. Kinakabahan ako. Kasi po yung first time ko po mag-exhort dito, umiyak po ako. So ngayon, hindi na po ako iiyak. Pero hindi tayo sure. Yung, may mga verses po sa akin na, kanina lang po kasi binanggit ni Pastora na ako yung mag-exhort. So ito po yung mga, habang nagdi-discuss si Pastor, may mga verses po ako na, ano ba yun? Na-reflect ako, lumabas po. So yung Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung sinabi ko po, hindi ako iiyak na. Kasi ngayon, ang puso ko po talaga ay punong-puno ng pagpapasalamat, glorifying, at sobra po yung biyaya pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa amin sa taong ito. Indeed, ito po talaga yung taon ng great manifestation. Kaya iyak no more. And mag-uumpisa po ako dun sa verse, sa life verse po namin mag-asawa, yung Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you did not know. Before po kami pumunta dito sa church, hindi po kami nagbabasa ng Bible. So, yung mga lagi pong nag-share, may mga live verses po sila na nainggit kami. Sabi ko, dapat may live verses din kami. So, ang ginawa ko, nag-search ako para po sa aming dalawa. And pinaframe ko pa po dun sa kwarto namin. Kapag may mga trials, may mga pagsubok kaming pinagdadaanan, sinasabi ko lang sa kanya, mag-pray kami. As couple, dun lang po sa kwarto namin. Lagi po namin nire-reflect, minamanifest yung mga verses na nababasa namin araw-araw. Dati po, thankful ako kay God kasi dati kaming mag-asawa lang. Hanggang sa nadagdagan kami, kasama na yung kapatid niya, kapatid ko, magulang na. So, ako, growing family in faith po. And, doon naman po din sa life verse na yon, na-connect po kami sa area ng giving. Before kasi nagbibigay kami kung ano lang ang sobra. Kasi syempre, ayaw mo naman na mawalan ka din. So, kami po, may sobra kami. O sige, doon lang tayo magbibigay. Pero what I learned po dun sa Smart Discipleship namin tuwing Saturday, na bakit mo nga naman i-withhold yung blessing na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon? Eh, in the first place, hindi naman po talaga sa iyo yun. Binigay lang din yung Panginoon yun para siguro para maging channel ka o mas maging blessing ka pa, a greater blessing para sa iba. So, we made sure na, alam niyo naman po, sa sales ako, hindi naman po ganun kalaki ang sahod ng sales. Maliit lang siya, pero meron kaming mga commission na binibigay. Pero we see to it na nagbibigay kami, minsan more than pa po doon sa binibigay sa aming bigay ng Panginoon. So, yun po, tinuruan kami ng Panginoon through sa pastor din po natin and din sa mga pinag-aaralan namin sa Smart Discipleship to give in faith. Kaya yung may next verse po is Psalm 27:13, I remain confident that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Itong verse na po na to talaga sobra po siyang nag-impact sa akin sa taong ito kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba that I were able to close po yung project na FIBA, yung recently concluded. Na before po nagkakaroon ako ng mga project na konti-konti lang, pero yung nakorek po yung puso namin sa area of giving. Hindi ko pa pwede sabihin ng amount sa inyo, pero grabe yung binigay ng Panginoon na mga project. Parang 100-folds o sobra pa. Totoo po talagang na kapag nagbigay ka, it's better to give than to receive. Pero kapag nagbigay ka sa Kanya, sobra-sobra lang po talaga yung balik na ibibigay niya rin po sa inyo. Tapos nung nakuha ko yung project na yun, dahil sobrang laki po ng project niya, may mga nagtatanong po kung kapag nabigay po ba sa inyo yung blessing, sobrang madali na lang po ba? Sobrang easy po ba? Hindi. Kasi nung binigay po sa akin yung project na yun, dun pa lang po nag-umpisa yung stress ko. Pero thankful pa rin po ako dahil binigyan ako ng Panginoon ng hindi lang po sa family in Christ natin po, kundi sa mga taong binigay niyo po
para suportahan, gabayan, i-bless at ipagdasal ako kung ano man po yung mga pinagdadaanan ko the past few months. So, my last verse po is John 15:17. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be and it will come to you. So, yun nga po, yung sa project ko nga po na natapos na, napagod po ba ako? Opo, sobrang pagod na pagod. Sabi ko nga po kay Ate Jen kahapon na yung 4 hours na sleep, sobrang swerte na po. Kasi usually yung tulog namin the past months, ano lang, 1 hour, 2 hours. So kapag naka 4 hours of sleep kami, sobrang saya na po namin nun. Pag nakakain kami sa oras, sobrang sayang-saya na po namin nun. Kasi usually yung kain namin, 1 o 2 beses lang sa isang araw. Sa sobrang stress nga po kasi hindi mo na mararamdaman yung gutom. Pero sobrang blessed pa din po ako kasi kahit na ganun yung nangyari sa akin for the past 40 days, nandito pa rin po ako sa harap nyo ngayon, hindi po nagkasakit. Wala po sakit, wala po ako nagkaroon kahit ano, pero hindi pa din po ako bumayak. Kaya po yung kanta po kanina na He is more than able and He is not done working. Kung hindi pa po siya tapos sa akin, hindi pa rin po siya tapos sa mga blessings, sa mga pinagdadasal din po ninyo sa Kanya.